Sa Pilipinas, araw-araw napakaraming tao ang namamatay dahil sa atake sa puso. Higit sa kalahati sa kanila ay hindi man lang nakaabot sa pinto ng emergency room, hindi sila nakarating sa ospital, sila ay natagpuang mag-isa at walang malay sa sala ng kanilang mga tahanan. Ang mga taong ito ay hindi naman natatanging may malubhang sakit. Ang dahilan ay walang sino man ang nagturo sa kanila kung ano ang dapat gawin kapag dumating ang mga sintomas. Kahit tumawag ka pa ng ambulansya, kung nakakandado ang pinto, hindi sila makakapasok. Kapag nawalan ka ng malay, hindi ka na makakatawag sa telepono. Sa aking mahabang panahon ng pag-aalaga sa napakaraming pasyente, musika ang mga pinaka nakakapanghinayang na kaso ay hindi iyong mga pumanaw dahil sa malubhang karamdaman. Sila ay ang mga taong sanay na buhay pa kung naging iba lang ang kanilang paunang pagtugon. Ang paraan ng pagtugon na yon ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Sa video na ito mula sa Gintong Kalusugan, tatalakayin natin ang 7 hakbang para mabuhay kahit mag-isa ka kapag inatake sa puso. Kasama na ang isang emergency tip na nagpapataas ng tsansang mabuhay ng 3 beses. Ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Pakiusap, mag-subscribe at i-like ang video na ito ngayon. Sige, simulan na natin. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim. Sa loob ng 22 taon ng pakikisalamuha sa napakaraming pasyente, may isang pangungusap na pinakamadalas kong marinig. Hindi ko po inakala na mangyayari ito sa akin, ayos lang naman po ako kaninang umaga. Ngayon, kapag naririnig ng mga tao ang salitang atake sa puso, karamihan ay ganito ang iniisip, hindi pa siguro mangyayari sa akin yan. Wala namang nakitang problema sa huling medical check-up ko. Lahat ay ganyan ang iniisip. Ngunit higit sa kalahati ng mga pasyente ng atake sa puso ay mga taong walang anumang sintomas noon. Maging ang mga may normal na resulta sa check-up at ang mga regular na nag-e-ehersisyo ay bigla na lang bumagsak isang araw. Sa ospital, nagbibigay kami ng lunas. Ngunit, hindi namin ay papaliwanag ng sapat kung ano ang dapat gawin sa sandaling bumagsak kayo bago pa man makarating sa ospital. Ito ay dahil sa kakulangan sa oras. Ang paliwanag na maibibigay namin sa loob ng klinika ay nasa 3 hanggang 5 minuto lamang. Sa maikling oras na yon, kukunin ang blood pressure, titingnan ng ECG, magre-reseta ng gamot at isi-schedule ang susunod na appointment, tapos na agad. Wala kaming oras para sabihin, kapag huminto ang puso ninyo, gawin ninyo ito. Gabag, iyon ang laging bumabagabag sa aking isipan. Kaya ngayon ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag ng husto dahil sa maikling oras ay papaliwanag ko sa inyo mula simula hanggang dulo. Lalo na ang ikalimang paraan na napatunayan sa mga klinikal na pag-aaral na nagpapataas ng tsansang mabuhay ng higit sa 2 beses. Sige, una sa lahat, tandaan ninyo ito. Ang puso ay hindi basta-basta tumitigil, bago ito huminto palagi, itong nagpapadala ng mga senyales. Ngunit ang mga senyales na iyon ay iba sa inaakala natin. Mga kaibigan, subukan ninyong idiin ang inyong palad sa gitna ng inyong dibdib. Diyan mismo, ang unang babala na ipinapadala ng puso ay nagsisimula sa mismong lugar na iyan. Isang pakiramdam ng pagkaipit na parang dinadaganan ng bato o parang pinipiga. Kung mawala ito sa loob ng ilang segundo, karamihan ay binabalewala ito. Sinasabi nilang, baka na-impatyo lang ako. Ngunit ang sakit na ito ay gumagapang pababa sa kaliwang braso. Umaabot ito sa balikat at maging sa panga. Sa medisina, tinatawag itong radiating pain. Ito ay katumbas ng direktang pagsigaw ng puso na nasasaktan ito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa simpleng paraan. Ang mga nerbiyos na konektado sa puso ay konektado rin sa braso, balikat at panga. Kapag masakit ang puso, ang mga bahaging nakakabit sa parehong linya ng nerbiyos ay sumasakit din. Kaya kung namamamanhid ang inyong braso at naninigas ang inyong panga, maaring hindi ito problema sa braso kundi problema sa puso. Si Lolo Nestor na taga Cavite ay 71 taong gulang. Bandang alas 8 ng gabi noon, mag-isa siyang nanonood ng balita sa sala. Ang kanyang mga anak ay nakatira sa Maynila kaya mag-isa lang siya noong gabing iyon. Isang ordinaryong gabi lang sana. Ngunit biglang nanikip ang gitna ng kanyang dibdib. Noong una, akala niya ay naimpatyo lang siya. Inisip niya na baka sa sinigang na kinain niya noong hapunan.
Nang tumayo siya para kumuha ng gamot sa impatyo, nagsimulang mamanhid ang kanyang kaliwang braso. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi ito simpleng impatyo, ngunit hindi nawala ang sakit. Pinagpawisan siya ng malamig sa noo, lalong lumala ang pamamanhid ng braso at hirap na siyang huminga. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay humihiga sa sofa sa pag-aakalang gagaling din sila kung magpapahinga. Ngunit iba si Lolo Nestor, may dahilan. Naalala niya ang isang bagay na narinig niya noon sa Barangay Health Center. Kapag ang paninikip ng dibdib ay sinabayan ng pamamanhid ng braso at malamig na pawis, wag na wag hihiga at maghintay lang. Ang isang pangungusap na iyon ay pumasok sa kanyang isipan. Hindi siya humiga sa sofa. At ang desisyong iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Pero mga kaibigan, hindi lang dibdib ang sumasakit. Sa mga senyales na ipinapadala ng puso, may ilan na tila walang kinalaman sa dibdib. Isa na rito ang matinding pagkapagod. Pakiramdam na mabigat at nanlalambot ang buong katawan kahit wala namang ginagawa. Maraming kaso ng atake sa puso ang nakaranas ng ganitong pagkapagod bago ang insidente. Madali ito isang tabi sa pag-aakalang dahil lang ito sa kulang sa tulog, at isa pa ay ang kapos na paghinga. Kahit hindi ka umaakyat ng hagdan, kahit nakaupo ka lang, pakiramdam mo ay parang umakyat ka ng bundok sa hirap huminga. Madalas kasama nito ang pagkahilo. Bumabasa ang likod sa malamig na pawis na susuka at parang may laman ang sikmura. Imposibleng problema ito sa puso, maaaring iyan ang isipin ninyo. Hindi ninyo ito kasalanan. Hindi ito dahil sa hindi ninyo alam. Ang mga sintomas na ito ay lumalabas na katulad ng sa ibang sakit, kaya't kahit ang mga espesyalista sa puso ay nalilito minsan. Ngunit kung ang mga sintomas na ito ay sabay-sabay na lumabas, dapat ninyo itong ituring bilang huling babala mula sa inyong puso. Lalo na kung kayo ay 60 taong gulang pataas, may alta presyon o diabetes o matagal nang naninigarilyo, huwag ninyong baliwalain kahit isa man lang sa mga sintomas na ito. Pero huwag kayong mag-alala, sa panonood pa lang ninyo ng video na ito, isang hakbang na kayong nauuna. Ngayon, isa-isahin natin ang 7 hakbang na dapat ninyong gawin sa sandaling huminto ang inyong puso. Unang hakbang. Itigil agad ang lahat ng ginagawa. Ito ang pinakauna. Hindi gamot, hindi lunas. Simpleng paghinto lang. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit kailangang huminto. Ang puso ay isang bomba. Kapag gumagalaw ang katawan, kailangan mas mabilis na tumibok ang bomba na ito. Dahil kailangan nitong magpadala ng mas maraming oxygen. Ngunit sa ngayon, ang bomba na iyan ay malapit ng masira. Barado ang mga ugat kaya hindi maayos na nakakapasok ang oxygen. Kung igagalaw mo ang iyong katawan sa ganitong estado, pipilitin ng puso na gamitin ang lakas na wala na ito. Dahil dito, hindi nakakayanin ng kalamnan ng puso at ito ay bibigay. Si Lola Corazon na taga Quezon City ay 78 taong gulang. Ang pagpunta sa kanyang hardin tuwing umaga ang kanyang nakasanayan. Noong araw na iyon, nagtatanim siya ng lechugas. Nagsimula ng sumikip ang kanyang dibdib, ngunit ipinagpatuloy niya ang paghuhukay, iniisip na, kaunti na lang at papasok na ako. Ang mga salitang iyan ang pinaka nakakatakot. Ang kaunti na lang ay parang paglatigo sa puso na nagsasabing magtiis ka pa ng kaunti. Pagkalipas ng 30 minuto, natagpuan siyang walang malay sa hardin. Nang dalhin siya sa ospital, mahigit kalahati ng kanyang kalamnan sa puso ay nasira na. Kung huminto lang siya at umupo noong unang sumikip ang kanyang dibdib, maaaring nabawasan ng kalahati ang pinsala. Ang unang 10 segundo. Kung huminto ka ba o hindi sa loob ng 10 segundong iyon ang nagtakda ng lahat. Ang pagkakaiba ay isa lang, tiniis mo ba ang 30 minuto o huminto ka? Hindi ang isang paghuhukay ang problema. Ang 30 minutong hindi paghinto ang problema. Sa tuwing nakakakita ako ng ganito mga kaso, hindi nawawala sa isip ko na sana ay mas maaga ko itong naipaliwanag sa kanila. Kung habang nakikinig kayo ay naiisip ninyo, maaring nangyari rin sa akin, iyan mangyaring mag-iwan ng komento ng salitang 10 segundo. Ang 2 salitang iyan ang simula ng araw na ito. Mga kaibigan, kung may kakaiba kayong nararamdaman sa inyong dibdib, bitawan ninyo ang anumang ginagawa ninyo. Sumandal sa pader o dahan-dahang umupo. Hindi pagkilos kundi kapahingahan ang simula ng kaligtasan. Sige, huminto na kayo. Ngayon, dumako tayo sa ikalawa. Nguyain ang isang tableta ng aspirin. Maganda raw ang aspirin sa puso.
Marami na marahil ang nakarinig nito. Ngunit mga kaibigan, ang susi rito ay isang salita nguyain. Kung lulunukin ito kasama ng tubig, aabuti ng 20 hanggang 30 minuto bago ito matunaw sa tiyan. Ngunit kung ngunguyain at tutunawin ito sa bibig, maaari itong maabsorb sa daluyan ng dugo sa loob ng 5 minuto, 5 beses na mas mabilis ang epekto. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang ginagawa ng aspirin. Ang atake sa puso ay nangyayari kapag namuo ang dugo sa loob ng ugat at naging bara. Pinipigilan ng aspirin na lumaki pa ang namuong dugo na iyon. Hindi nito kayang tanggalin ang bara pero pinipigilan nito ang lalo pang pagbara. Kaya mas maaga, mas mabuti. Kapag inaatake sa puso ang 20 minuto ay parang walang hanggan. Sa loob ng panahong iyon, patuloy na namamatay ang kalamnan ng puso. Si Mang Roberto Tagalaguna ay 72 taong gulang. Pauwi na siya sakay ng bus nang biglang sumakit ang kanyang dibdib na parang sasabog. Kinuha niya ang aspirin sa kanyang bulsa at agad itong nginuya. Pagdating sa ospital, napag-alaman sa resulta ng pagsusuri na ang pinsala sa kanyang puso ay 40% na mas mababa kaysa sa inaasahan. Ito ang sinabi niya sa akin. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang epekto ng pagkaalam ko lang na dapat itong nguyain. Tandaan ninyo, ito hindi po pwede ang enteric coated na aspirin. Mayroon itong coating para matunaw sa bituka, kaya kahit nguyain ay hindi agad maa-absorb. Dapat ay regular na aspirin. Ngunit paano kung may problema sa tiyan, pwede pa rin nguyain ang aspirin? Maaaring nag-aalala kayo. Totoong may posibilidad ng pagdurugo sa tiyan. Ngunit sa sandaling humihinto ang puso, mas mahalaga ang puso kaysa sa tiyan. Sa isang emergency, ang isang tableta ng aspirin ay nagbibigay ng oras para mailigtas ang kalamnan ng puso. Ulitin natin, kapag huminto ka, bumababa ang pangangailangan sa oxygen. Kapag ginuya mo ang aspirin, tumitigil ang paglaki ng namuong dugo. Hanggang dito ay ang mga hakbang para protektahan ang sarili mong katawan. Ngunit ang susunod na ikatlong hakbang ay para matiyak na makakarating ang taong magliligtas sa iyo. Hindi marami ang nakakaalam ng pagkakaibang ito. Huminto ka na, nakangguya ka na rin ng aspirin. Ngayon, ang ikatlong hakbang, tumawag sa 911. Unahin ninyo ito kaysa sa inyong pamilya. Maraming tao ang nababaligtad ang pagkakasunod-sunod na ito. Kapag nagpanik, pamilya agad ang hinahanap. Tinatawagan muna ang anak na lalaki tapos ang anak na babae at lumilipas ang 5 hanggang 10 minuto. Hindi kayo kayang gamutin ng inyong pamilya. Tanging ang mga emergency responder lang ang makakagawa nito. Kaya 911 muna, aabutin ng 30 minuto bago makarating ang anak mo sakay ng kotse. Ang ambulansya ay karaniwang dumarating sa loob ng 7 hanggang 3 minuto, 30 minuto laban sa 7 minuto. Ang pagkakaibang iyan ang nagtatakda kung mabubuhay ka o mamamatay. At ang ambulansya ay may dalang kagamitan para buhayin muli ang puso. Wala niyan sa kotse ng pamilya mo. Kapag tumawag ka, isa lang ang kailangan mong sabihin ng malinaw, pinaghihinala ang atake sa puso at ang address. At kailangan mong sabihin ng eksakto ang address. Kung sa apartment, isama ang pangalan ng building at unit number. Kung sa bahay, sabihin ang pangalan ng kalapit na gusali. Si Lola Elena, taga Sampaloc, Manila, ay 76 taong gulang. Sumakit ang dibdib niya ng madaling araw kaya tumawag siya sa 911. Ngunit dahil sa matinding sakit, hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa Sampaloc po, sa Sampaloc. Nasabi niya ang distrito pero nakalimutan niyang sabihin ang pangalan ng apartment at unit number. Inabot ng 10 minuto pa bago dumating ang ambulansya. Sa atake sa puso, ang 10 minuto ay oras na hindi na maibabalik. Mabuti na lang at nabuhay si Lola Elena ngunit humina na ng husto ang kanyang puso. Hirap na siyang umakyat kahit isang baitang ng hagdan at hindi na makapamalengke mag-isa. Bago ang atake sa puso, araw-araw siyang naglalakad-lakad tuwing umaga. Ang hindi lang pagbigay ng tamang address ay nagdulot ng ganito kalaking pagkakaiba. Kaya ang payo ko ay tungin din sa tabi ng refrigerator o telepono, isulat sa malalaking letra ang address ng inyong bahay. Kapag nataranta ka kahit address ng sariling bahay, ay makakalimutan mo. Kung nakasulat, babasahin mo na lang. Sige, nakatawag ka na sa 911. Ngunit paano kung dumating ang mga emergency responder at nakakandado ang pinto, ika-4 na hakbang.
Buksan ang pinto sa harap. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Ito ang nag-iisang aksyon na nagpataas ng survival rate ng 23%. Kung hindi mo bubuksan ang pinto habang may malay ka pa, walang sino man ang makakapasok kapag nawalan ka na ng malay. Si Lolo Ben taga Makati ay 81 taong gulang. Sumakit ang dibdib niya ng alas 4 ng madaling araw. Tumawag siya sa 911 at pagkatapos ay naglakad papunta sa pinto para buksan ang lock. Pagkalipas ng 3 minuto nawalan siya ng malay sa sala. Pagdating ng mga emergency responder bukas ang pinto, agad silang nakapasok, sinimulan ang paunang lunas at ginamit ang CPR at defibrillator para muling patibukin ang puso ni Lolo Ben. Nabuhay siya. Kung nakakandado ang pinto, kailangan pa nilang sirain ito na magdadagdag ng oras. Ang ilang minutong iyon ang nagbabago ng lahat. Bukas na pinto, agarang lunas kaligtasan. Saradong pinto, 3 minutong pagkaantala, pinsala sa utak. Parehong ambulansya ang dumating pero magkaiba ang naging resulta. Kinumpirma rin ito ng mga clinical data. Sa mga emergency situation, ang survival rate ay tumaas ng 23% kapag ang daanan ay naihanda na. Ngunit paano kung may pumasok na magnanakaw kung iiwan kong bukas ang pinto? Maaring iyan ang inaalala ninyo. Ngunit sasabihin ko ng prangka, sa sandaling huminto ang inyong puso, mas nakakatakot ang saradong pinto kaysa sa magnanakaw, kaya maghanda, ibigay ang password ng inyong digital door lock sa inyong pamilya. Sige, nabuksan mo na ang pinto. Paparating na ang ambulansya at bukas na ang pinto. Ngunit sa pagitan niyan, ang posisyon ng iyong katawan ay may malaking epekto sa bigat na dinadala ng iyong puso. 5 hakbang. Umupo na nakasandal sa 45-degree na anggulo. May isang pag-aaral na nagsasabing sa posisyong ito, 80% ng mga pasyente ang nakaranas ng pagbawas sa sakit. Dito, maraming nagkakamali. Kapag masakit, ang dibdib agad silang humihiga. Kasi kapag masakit, mas komportable kung nakahiga, di ba? Ngunit kapag tuluyang humiga, biglang bumubuhos ang dugo pabalik sa puso. Alalahanin ninyo ang bomba na nabanggit ko kanina. Para ka nagbuhos ng isang timbang tubig sa bombang, malapit nang masira. Dinadagdagan mo lang ang pasanin ng pusong hirap na. Sa kabilang banda, kung uupo ka, ng tuwid maaring bumaba ang iyong blood pressure. Kaya 45 degrees. Ito ay eksaktong nasa gitna ng paghiga at pag-upo. Ito ang posisyon kung saan pinakakomportable ang puso. Sumandal sa likod ng sofa o sa pader at itaas ng bahagya ang inyong mga binti. Isang unan lang ay sapat na. Si Lola Adela taga Bulacan ay 79 taong gulang. Nang sumakit ang dibdib niya ng madaling araw, agad siyang sumandal sa armrest ng sofa. Naglagay siya ng unan sa ilalim ng kanyang mga tuhod at doon naghintay sa ambulansya. Pagdating sa ospital, stable ang kanyang kondisyon. Eksakto sa resulta ng pag-aaral. Sinabi niya sa akin kalaunan, sumandal lang ako sa sofa pero pakiramdam ko ay unti-unting lumuluwag ang dibdib ko. Isang pagbabago lang sa posisyon. Ngunit malaki ang nabawas nito sa bigat na dinadala ng puso. Ngayon, ika-6, ito ay isang paraan na kahit sa ospital ay hindi itinuturo. Ngunit sa aming karanasan, malaki ang pagkakaiba. Mag-text sa halip na tumawag. Nakatawag ka na sa 911, sa iyong pamilya ipaalam sa pamamagitan ng text. Bakit text at hindi tawag? Sa tawag, kailangan mong magsalita. Para makapagsalita, kailangan mong huminga, nang malalim tumataas ang emosyon at bumibilis ang tibok ng puso. Ang kailangan ng puso ngayon ay katahimikan, hindi excitement. Si Lolo Ricardo taga Cavite ay 77 taong gulang. Matapos tumawag sa 911, tinawagan niya ang kanyang anak. Nagpanik ang anak at sumigaw, kaya't nataranta na rin si Lolo Ricardo. Tay, okay lang po kayo tay, dahil sa boses ng anak lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 3 minutong pag-uusap, biglang lumala ang kanyang kondisyon. Ngunit mayroon ding kabaligtaran na kaso. Si Lola Teresita taga Pasig ay 75 taong gulang. Sa parehong sitwasyon, nag-text siya sa kanyang anak. Masakit dibdib. Tumawag na ako 911. Bukas pinto. Iyon lang ang laman ng text. Matapos mag-text, tahimik siyang naghintay sa ambulansya at hindi lumala ang kanyang kondisyon. Parehong atake sa puso. Magkaiba lang ang pagtugon, ngunit nag-iba ang resulta. Tawag na 3 minuto, lumala ang kondisyon. Isang text na natiling stable ang kondisyon, ito ang pagkakaibang napatunayan ng datos. Kaya makipagkasundo na kayo sa inyong pamilya. Kapag may text akong ganito, pumunta ka agad.
Huwag kang tatawag. Isang pangungusap lang na iyan ay sapat na. Naibigay ko na ang 6 na hakbang. Ngayon ang huli na lang. Ngunit ang huling hakbang na ito ang pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihan. Ikapitong hakbang. Kontrolin ang inyong paghinga. Subukan ninyo ngayon. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong habang nagbibilang sa isip ng 1, 2, 3, 4. At dahan-dahang huminga palabas sa bibig habang nagbibilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasubukan ninyo ba? Mararamdaman ninyong medyo gumaan ang inyong dibdib. Iyan ang senyales na nagsisimula nang gumana ang inyong parasympathetic nervous system. 4 na segundo sa paghinga papasok sa ilong at 6 na segundo sa paghinga palabas sa bibig. Mahalaga rin ang pagbibilang. Kapag natatakot ka, nagiging blanco ang isip mo. Ngunit kung magbibilang ka, ang utak mo ay magpo-focus sa numero sa halip na sa takot. Nagbibigay ito ng oras sa puso para kumalma. Iyon lang. Mukhang simple ngunit hindi simple ang ginagawa ng paghingang ito. Kapag mas mahaba ang paghinga, papasok nagiging aktibo ang sympathetic nervous system. Kapag mas mahaba ang pagbuga ng hininga, gumagana ang parasympathetic nervous system. Kung hahabaan mo ang pagbuga, dahan-dahang babagal ang tibok ng puso. Kapag takot na takot ka, kung kokontrolin mo muna ang iyong paghinga, makakapagpahinga kahit kaunti ang iyong puso. Sa kabaligtaran, kung dahil sa takot, ay bibilisan mo ang iyong paghinga, mas bibilis din ang tibok ng iyong puso. Kapag natatakot ka, bumibilis ang paghinga, di ba? Bumababa pa ang oxygen at mas mabilis na nasisira ang kalamnan ng puso. Si Lolo Andres taga Cebu ay 80 taong gulang. Nang sumakit ang dibdib niya ng madaling araw, natakot siya, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinontrol ang kanyang paghinga. 1, 2, 3, 4 hininga, papasok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hininga palabas. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit nag-focus siya sa pagbibilang. Ito lang ang paulit-ulit niyang ginawa hanggang dumating ang ambulansya. Pagdating sa ospital, nakita sa resulta ng pagsusuri na kumpara sa ibang kaso na may parehong antas ng pagbabara sa ugat ang pinsala sa kanyang puso ay 30% na mas mababa. Ang pagkakaibang ginawa ng isang paghinga. Ngunit, hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan ninyong makita sa numero kung gaano kahalaga ang oras na makukuha ninyo sa paghingang ito. Kapag huminto ang puso, ang daloy ng dugo papunta sa utak ay nababawasan ng 10% bawat minuto. Sa loob ng 4 na minuto, nagsisimula ng mamatay ang mga brain cells. Sa 10 minuto, hindi na ito maibabalik. At sa 1 oras, kalahati ng mga kaso ay hindi na bumabalik. 1 oras. Hindi pa iyan katumbas ng isang episode ng teleserye. Tapos na ang lahat sa loob niyan. Maaaring natatakot kayo, ngunit sa pagkaalam ninyo pa lang nito, nasa ibang posisyon na kayo. Kaya ang 7 hakbang na ito ay isang paraan para makakuha ng oras, isang paraan para protektahan ng sarili, para hindi gaanong masira ang puso habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Ngunit may mas mahalaga pa akong sasabihin, ikukwento ko sa inyo ang isang taong nagsagawa ng 7 hakbang na ito mula simula hanggang dulo. Si Lolo Francisco Tagapasay ay 79 taong gulang. Bandang 9:00 ng gabi noon. Nanonood siya ng telebisyon sa sala nang biglang bumigat ang pakiramdam sa gitna ng kanyang dibdib. Ibinaba niya ang remote control. Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Kinuha niya ang aspirin sa kanyang bulsa at nginuya ito. Tumawag siya sa 911. Pinaghihinala ang atake sa puso. Dito sa Pasay City, pangalan ng apartment building unit number. Malinaw niyang sinabi. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ang lock. Bumalik siya sa sofa at sumandal sa 45-degree na anggulo. Nag-text siya sa kanyang anak na babae. Masakit dibdib. Tumawag na ako 911. Bukas pinto. At ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga papasok sa loob ng 4 na segundo at palabas sa loob ng 6 na segundo. Tanging tunog lang ng orasan sa sala ang maririnig. Habang nagbibilang, hinintay niya ang sirena ng ambulansya. 7 minuto bago dumating ang ambulansya, 10 minuto papuntang emergency room at 8 minuto bago simulan ang procedure pagdating. Sa kabuuang 25 minuto,
Nabuksan ang baradong ugat. Sasabihin ko sa inyo ang resulta. Halos walang pinsala sa kanyang kalamnan sa puso. Ako mismo ang sumuri sa resulta. Kung ikukumpara sa tindi ng pagkakabara ng ugat, halos walang sira ang kanyang puso. Ito ay dahil sa eksakto niyang pagsunod sa 7 hakbang. Ito ang formula para mabuhay. Pagsunod sa 7 hakbang, pagtawag sa 911, pagdating ng ambulansya, pagdala sa ospital at agarang procedure. Kung hindi mapuputol ang daloy na ito, maliligtas ang puso. Maging si Lolo Nestor ng Cavite na nabanggit ko kanina ay sumunod din sa parehong proseso. Naalala niya ang isang pangungusap mula sa health center, hindi siya humiga sa sofa at agad tumawag sa 911. Hanggang ngayon, malusog pa rin si Lolo Nestor at araw-araw nanonood ng balita. Ito ang sinabi sa akin ni Lolo Francisco noong pauwi na siya. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagkakaiba ng may alam at walang alam. Ngunit hindi sapat ang may alam lang. Kailangang handa ka, lalo na kung mag-isa kang nakatira, gawin ninyo ang 4 na bagay na ito sa araw na ito. Una, emergency card para sa door lock. Idikit sa loob ng pinto ang isang card na may nakasulat na password. Ibahagi rin ang password sa pamilya para makapasok ang mga emergency responder. Ikalawa, emergency SOS. Setting sa cellphone. Ang mga cellphone ngayon ay may feature na kapag pinindot ng 5 beses ang power button, automatiko itong kokonekta sa 911. Iset ninyo ito ngayon din. Ikatlo, isulat ang impormasyong medikal sa lock screen. Blood type mga gamot na iniinom allergies. Kapag nawalan ka ng malay, ang unang titingnan ng mga emergency responder ay ang screen ng iyong cellphone. Ano ang blood type niya? Ano ang mga gamot na iniinom niya? Kung wala kang malay, walang makakasagot. Kung nakasulat sa lock screen agad, itong mababasa ng responder. At ika-4 ito ang pinakamahalaga. Magdikit ng isang bote ng aspirin at ng isang card na may 7 hakbang sa pinto ng refrigerator. Isulat sa malalaking letra ang 7 hakbang na itinuro ko ngayon. Kahit blanco ang isip mo, kung babasahin mo lang kikilos agad ang iyong katawan. Ang isang pirasong papel na ito ang magiging manual na magliligtas sa iyong buhay. Si Lolo Samuel taga Davao ay 78 taong gulang. Nagdikit siya ng isang pulang sobre sa pinto ng kanyang refrigerator. Sa loob nito ay may 2 tableta ng aspirin at isang papel na may nakasulat na mga hakbang. Gawa ito ng kanyang anak na babae. Itay, kung may mangyari, tingnan nyo lang po ito at sundin, sabi raw ng anak niya habang idinidikit ito. Isang madaling araw nagising siya dahil sa sakit ng dibdib. Sa sandaling wala siyang maisip, napansin niya ang pulang sobre sa refrigerator. Pinunit niya ang sobre at sinunod ang nakasulat sa papel. Huminto, ngumuya, tumawag, binuksan ang pinto, sumandal, nag-text at huminga. Nakaligtas si Lolo Samuel. Nang magpunta siya sa ospital, ito ang sinabi niya. Ang isang pirasong papel na nakadikit sa ref ang nagligtas sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Hindi ito isang malaking bagay. Isang pulang sobre, isang pirasong papel, 2 tableta ng aspirin. Iyon lang, ang taong handa ay nakakaligtas. Mga kaibigan, sa video na ito, tinalakay natin ang 7 hakbang. Ulitin natin. 1. Huminto. 2. Nguyain ang aspirin. 3. Tumawag sa 911. 4. Buksan ang pinto. 5. Sumandal sa 45 degree na anggulo. 6. Mag-text sa pamilya. 7. 4 na segundong paghinga papasok, 6 na segundong paghinga palabas. Ang pagkakaiba ng taong may alam at walang alam nito ay katumbas ng 3 beses na mas mataas na survival rate. Ang atake sa puso ay hindi namimili ng tao. Ngunit ang konklusyon ng medisina ay 80% nito ay maaaring maiwasan, magpa-regular na check-up, 1 beses sa 1 taon na ECG at blood test ay sapat na para maagang matukoy ang anumang problema sa puso. Bantayan ang inyong blood pressure at blood sugar at gawin ninyo ang action card na nabanggit ko kanina sa araw na ito. Magsanay kayo kasama ang inyong pamilya kahit 1 beses lang. Pagkatapos ng hapunan sa weekend kapag magkakasama ang pamilya, basahin ninyo ng sabay-sabay ang 7 hakbang na itinuro ko. 3 minuto lang itong pag-uusap. Ngunit ang 3 minutong iyon ay maaaring magligtas ng inyong buhay balang araw. Ang atake sa puso ay dumarating ng walang babala. Ngunit ang taong handa ay nabubuhay. Alalahanin ninyo ang mga taong nakilala natin sa video na ito.
Si Lola Corazon na bumagsak sa hardin, si Lolo Samuel na naligtas ng pulang sobre, si Lolo Francisco na perpektong nagsagawa ng 7 hakbang. Ang pagkakaiba ay isa lang, may alam ba sila o wala? Kayong nanonood ng video na to ay nagsimula ng maghanda? May mga salita siguro pumapasok sa isip ninyo ngayon. Mag-iwan ng komento ng 10 segundo. Sa sandaling i-type ninyo iyan, magiging panata ninyo ito. At kung meron kayong mga magulang, kamag-anak o kaibigan na mag-isang nakatira, pakiusap ipadala ninyo ang video na ito sa kanila. Ito ay para sa pagliligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Nawa ay maging malusog ang inyong araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim.